Sa balitang politika, mainit na isyu ang bangayan ni Senate President Juan Ponce Enrile at Senador Antonio Trillanes. Inakusahan ni Senador Trillanes si Senador Enrile na iniupuan ng ilang mas mahalagang panukalang batas tulad ng Sin Tax Bill at RH Bill. At minamadali naman ang hindi masyadong importanteng panukalang batas tulad ng paghati ng Camarines-Sur para lamang umano mapagbigyan ang ilang politiko. Dahil dito uminit ang ulo ni Senador Enrile at inakusahan niya na hindi otorisado ang mga ginawang pakikipag-usap ni Senador Trillanes sa China kaugnay ng issue ng Scarborough Shoal. Ayan, at sandali lang po natin puputulin uli ang ating pagbabalita dahil naputol po yata tayo sa Hong Kong. So, magbabalik po tayong muli. Hintayin natin uli ang tawag ng Hong Kong para sa ating simultaneous broadcast ng news. Kahit saan, anig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Bawat isa'y siguradong protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Static kay Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log-on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Bumagyot, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita, mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax, pwedeng mag-wellness loan o vacation loan. Lahat ng ito at lahat ng iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, pinaghirapan, may katuparan. Ayan, at 10:56 na po at tayo nagbabalik dito sa gabay ng OFW International. At siguro habang dahil naputol tayo sa Hong Kong, syempre for the benefit ng iba pa nating nakikinig, bibigay pa rin namin sa inyong iba pang mga balita. Dediretso na po natin. Isa pang balitang Pilipinas, tuluyan ng ipinagbawal po ng MTRCB ang pagpapalabas ng anti-Islam film sa Pilipinas na may pinamagatang Innocence of Muslims. Ito, attorney, kasi dahil sa mga pangyayaring naganap sa may Benghazi, Libya, kung saan napatay ang US Ambassador. Kaya talagang dito sa Pilipinas, ibinan na po siya, hindi na po siya ipapalabas, pero nagpatuloy pa rin ang isang law professor na si Attorney Harry Roque na ipalabas ang Innocence of Muslim sa University of the Philippines. Ayon daw kasi sa kanya, attorney, meron naman daw siyang freedom
of academic freedom. Kaya patuloy pa rin niyang ipinalabas para sa mga estudyante for learning naman. Ang itinuturo kasi ni Professor Harry Roque ay ang constitutional law at ang topic nila ay ang tungkol sa freedom of expression. So ginawa niya parang medium of instruction itong film na ito para pag-usapan yung parameters ng freedom of expression sa ilalim ng ating constitution. Correct. At ano pa, attorney, naman yun dyan sa'yo? Medyo nakakalungkot itong kasunod na balita. Maapektuhan na naman ang reputasyon ng ating Pilipinas. 51 empleyado ng NAIA ang sinibak sa trabaho dahil sa akusasyon o hinala na magkakasabwat sila sa pagnanakaw ng mga gamit ng mga pasahero at ng mga OFW. Nahuli sa CCTV camera ang isang empleyado sa aktong pagnanakaw sa ilang pasahero. Dahil dito, idinawit niya ang ilang airport police na siya raw tumatanggap ng mga nakaw na kagamitan tulad ng mamahaling laptop, cellphone, pera at ibang gamit ng mga pasahero. Dinawit din sa investigasyon ng lupang opisyal ng Office of Transportation Security na nag-ooperate ng X-ray machine. Itong mga opisyalis na ito di umano ang nagsasabi kung sinong pasahero ang pwedeng kuna ng mga mamalagang gamit. Nakakalungkot. Yan, naku, attorney, nakakalungkot talaga yan. Kapag yan sabi natin sa kanila, para talagang concerted effort sila, no? Mula sa pagdaan ng X-ray, Mula sa X-ray check-in, machine, paglilipat sa aeroplano, pagbababa, hindi natin alam kung saan nangyayari, kung totoo itong mga akusasyon na ito. Pero attorney kasi, di ba, syempre pag nag-check-in ka, sila nakakita talaga anong halos laman ng iyong bagahe. bagahe. Mo. Tapos siguro sabihin nila, itong bag na to, ito yung mga content nito, di ba? Tama Well, nakakalungkot at maganda naman na nalaman ito ng management ng NAIA. Para makapag-impose sila ng mga preventive measures. At 51 na empleyado 51. nila Medyo marami-rami rin ito. nasuspinde. Nasuspende. Hindi pa naman natatanggal no? Mayroon pang suspension lang, preventive suspension. meron itong proseso eh. Yeah, Meron it has to go to a process. At ito pa isang balitang Pilipinas. Pinaplano ng MMDA na i-privatize ang operation at maintenance ng footbridges sa Metro Manila. Ano masasabi mo, attorney? Privatization ng Base footbridges. sa binabanggit ni Chairman Francis Tolentino, bukod dun sa paglalagay ng mga CCTV ng ating mga private companies, pwede pa silang maglagay ng mga security na hindi gagastos ang ating gobyerno. Correct. Bukod Actually, doon, hindi na raw malalagay ng mga sidewalk vendors. Pero itong mga private companies na mag-aalaga ng mga footbridges, pwede silang maglagay ng mga ads. yeah, yun ang privilege po ng mga private companies na magme-maintain ng mga footbridges natin. Meron lang silang pwede maglagay ng ad, di ba? Yun. Medyo mahal din kasi mag-maintain ng mga ganito. Oo nga, alam Kultura, mo. security. Correct. Pero attorney, ako favorable ako dyan sa may planong privatization ng mga footbridges sa buong Metro Manila kasi dyan yung nangyayari minsan yung hold-upan pa medyo madilim na lugar. At least kung meron yung security guard or Hindi lang siguro yung mga footbridges, Jonas, pati yung ating mga overpass, underpass, lahat ng passages, sana magawa natin ng paraan yan. At isa pa, attorney, isa pang balita. Ito naman, 3 years ang hatol sa UAE Court ng Pulis ito, attorney, ito naman yung kwento nung sa UAE kung saan yung isang Pinay nakabangga siya ng pulis. Tapos, ito naman, ang nangyari naman, yung pulis parang sinexually harassed siya, parang sex bribe. Para maiwasan na tuluyan siyang hulihin. Yes. Pero siya ang nahuli. Yes. At syempre, congratulations sa ating Pilipinang kababayan. Talagang nagmatigas siya. May presence of mind. Yes, yun. Kasi ang nangyari po dyan, mga kababayan natin, nakadisgrasya ng konti yung ating Pinay sa sasakyan ng isang pulis. Tapos ang ginagawa ng pulis, parang wala ng pulis na Arabo, para wala ng kaso, gusto makipag-sex na lang daw yata sa kanya. At syempre, sinumbong naman ng ating kababayang Pilipinas sa isa pang pulis. At napatunayan. So, maaring hinuli sa attempted. Yes. Attorney, meron ka pa dyan? Nanggaling yan sa UAE. Ito, balitang abroad, pero krimen. Nangyari ito sa Dubai, isang OFW ang pinagsasaksak ng isang Indian national
sa parking lot ng isang hotel sa Dubai dahil lamang sa mga messages sa Facebook. Sa ginawang investigasyon ng mga pulis, nagalit di umano ang Indian National at sinaksak ng 28 beses ang Pinoy na sino itong ikinamatay. Ayaw daw tantanan ng Pinoy ang kapatid ng Indian National na babae at di umano malalaswa pa ang mga inilalagay na messages sa Facebooks, text at tawag. Matagal na rin di umanong nirereklamo ng Indian National ang OFW sa Indian Police ng kasong stalking. Pero hindi magpaawat ang OFW, kaya ito ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Naku, nakakalungkot yung kwentong yan, pero naku, sana po sa ating mga kababayang OFWs, alam nating nakakalungkot dyan, pero pag kayo umibig ng maayos. Di ba, attorney? Kasi mahirap yung nag-stalk. Pag ayaw po sa inyo, wag na po natin pilit. Kasi hindi po napipilit ang pag-ibig. Ano masabi niya, attorney? Parang naalala ko isang pelikula ni Clint Eastwood eh. Aha, ano yun? Parang ang title yata Play Mystical. Parang may ganun eh. Stalker din eh. So Nako. parang obsessed na eh. Yan ang iwasan po natin ang maging obsessed. Okay po ang magmahal, pero gamitin po natin ang ating isip at huwag po tayong makakasama ng loob o makakagawa ng hindi magagandang bagay na katulad ng ating kababayan. Yung sobrang obsession niya. Yun siguro ang naging dahilan ng paglapot ng kanyang isip. Correct. At hindi paggawa ng mga hindi ka nais-nais. Naku, Na naging dahilan tuloy ng kanyang pagkamatay. Naku, tandaan nyo po, dahil pag-ibig yan, dapat maganda ang result. Pag hindi po maganda ang result, there's something wrong with the love that you have. Diba? Love counseling na tayo. Oo, love counseling na. Pero syempre, bigyan natin ng daan yung showbiz news natin para sa kababayan nating mahilig sa mga show business news. Eto na po, nagalit na po ang mga fans ni Piolo Pascual kasi kay Tita Shawi nang sinabi nito na ang lalaki na daw ang boyfriend ngayon ni Casey. At syempre, nakaramdam siguro na pinatatamaan yung kanilang idolo. Si Piolo Pascual. Kaya ang tawag daw ng mga fans ngayon ni Piolo Pascual kay Tita Shawi hindi na megastar kung hindi negastar. Yan, at syempre meron din tayong balita na nagkaroon ng tributes ang mga lahat ng networks para sa ating para sa King of Comedy. King of Comedy. Yes. At Alay Tawa kay Pidol. Yes. At syempre, meron pa tayong isang balitang medyo hindi kagandahan dahil si Jessica Sanchez, although nandito siya sa Pilipinas at iba pang mga kasama niyang contestant mula American sa Idol. American Idol, hindi po daw ganong kapatok ang concert dahil medyo lumabnaw yata ang mga reception ng mga Pilipino nang hindi masyadong i-recognize ni Jessica ang kanyang pagiging Pilipino. Diba? Pero of course, nire-recognize naman niya. Gusto lang yata ng Pilipino mas mainit pa doon. At syempre, si Senator Chis Escudero na turn off daw dahil sa prenuptial agreement na pinopropose yata ni Heart Evangelista. Baka naniwala sa sinasabi ni Senadora Miriam Santiago na kung sakasakaling magpapakasal, tuloy sila magpapakasal huwag siyang papayag kung hindi siya pipirma ng prenuptial agreement. Correct, ayun. Kaya yun ang nangyari at huling-huling balita para sa ating showbiz news. Jericho Rosales, malapit raw pakasalan ang kanyang girlfriend na Singaporean. Yan. Sports news. Meron pa tayong sports. Wala tayong sports news. Sa sports ngayon, news, pero talo ang Philippines sa Iran. Nako, oo nga. Sa FIBA. Napanood ko yan. Sa balitang boxing, mukhang payag na si Manny Pacquiao na 45 na tanggapin yung mas mababang porsyento. Talaga? Laban kay Mayweather. Bakit kaya? Bakit kaya? Matuloy na lang daw. So, si Mayweather na ang pumapayag na siya. Tinawagan siya ni Mayweather at binibigyan siya ng ganitong porsyento lamang. Nung una, ayaw niya tanggapin at hindi raw wise na business move. Pero base sa mga news items, mapahayag na si Pacquiao sa lahat ng mga kondisyones na binibigay ni Mayweather para matuloy lang. Well, good news yan sa boxing fans na marami nang gusto marami na gusto makita kung paano pababagsakin ng ating pambansang kamao. Pero bago yan, yung labanan muna nila ni Marquez. Juan Manuel Marquez sa December 8. December. Marquez, Pero sana manalo siya doon. Siyempre, at, gusto nating iangat ang ating pambansang kamao para yung final
bout niya. Kumbaga Final yung na ba yun? encounter nila na Yes. pang-apat na beses ay masara na. Oo. At syempre, Magkaroon wish na talaga natin ng definite na Yes. closure. na masabi talaga ang pambansang Hindi na mga judges ang magde-decide. ang pambansang kamao talaga natin ay pambansang kamao international fist na na-knockout sa buong mundo. Tama Diba, yan. attorney? Yan, time check lang po tayo. It's already 10:14 ng gabi at ang ating time check hatid sa inyo ng pag-ibig. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Commercial lang po tayo. Babalik tayong muli para sa isa pang legal advice. Sa mas pinalawak na serbisyo, bawat isa'y siguradong protektado. Programang pangkalusugan, abot kaya na ng lahat. PhilHealth, lubos na maaasahan. PhilHealth, kaagapay ng bayan. Basta ika'y Pinoy, sagot ka ng PhilHealth. Kahit saan, panig ng mundo, ang OWA ay laging kasama nyo. Mapaedukasyon o pangkabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OWA Hotline 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. Tanong ni Bunso, Nay, 4 kaming inaalagaan mo. Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. Buti may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ng buo o hulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala. Ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC 355 Hillpuyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Ayan, bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita, mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo na mag-relax, pwedeng mag-wellness loan at mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Legal advice? This is free legal advice. Yes, libre mula sa ating kaibigang attorney. Nagbabalik tayo para sa ating free legal advice. Attorney, ano po ba yung pangalawa nating legal query ngayong gabing ito? Nagmula naman sa kababayan natin na si Ginang Linda Nuevo. Medyo controversial ito. Nabuntis. Minor de edad niyang anak. Okay. Attorney, legal age na ba para magpakasal ang boyfriend na mag-18 pa lang sa December? Kasi ang anak ko po nabuntis ng boyfriend. Wala pa ring 18 ang daughter ko. Pwede ba i-force namin ang lalaki na pakasalan ng anak ko this month bago man lamang lumaki ang tiyan ng anak namin? Nakakalungkot kasi ang anak ng mga OFW ay napapabayaan ng magulang tulad ko. Parang nagsisisi ako dahil hindi ko siya nagabayan. Papaano kung ayaw ng lalaki? May karapatan ba kaming maghabol?
illegitimate ba ang magiging apo ko kung magsasign sa birth certificate ang boyfriend niya pero di sila magpapakasal?